Tayo sandali, no? Mga kapatid, tayong mga Pilipinong Katoliko daw ay kilala sa ating debosyon sa mahal na Santo Niño. At ang sabi nila, iyan ay dahil tayong mga Pilipino ay mahilig at maibigin sa mga bata. Kaya kapag may mga bata sa ating paligid, sa ating pamilya, tayo ay natutuwa. Sila'y ating kinagigiliwan. Mahiligin daw ang mga Pilipino sa bata, kaya ando doon yung ating debosyon sa mahal na Santo Niño, ang batang si Jesus. Pero maganda rin ating tignan na marami rin tayong mga nababalitaan sa ating bansa, sa ating paligid, yung mga tinatawag nating child labor, o kaya child abandonment, o kaya child molestation. At yan ay talagang nakakabahala. Sapagkat ang hamon sa atin ng kapistahan ng Santo Niño ay hindi lamang lumalim yung ating debosyon sa sasanggol na si Jesus, kung hindi yung ating ding tutukan at alagaan yung mga bata at kabataan na sa atin ay ipinagkatiwala ng Panginoon. Ngayon po kapistahan ng Santo Niño ay ating narinig sa Ebanghelyo na si Jesus ay nawala sa templo. Magandang simbolo po yun, nawala. Sapagkat hanggang sa ngayon, maraming pwedeng mawala sa tahanan. Pwedeng ang nawawala ay hindi lamang yung bata, kung hindi minsan pati yung mga nakatatanda at yung mga dapat ay gumagabay ay pwedeng mawala din sa iba't ibang kadalahilanan. No? Marahil andyan halimbawa ang problema sa pamilya, o kaya ang masamang bisyo, pag-iinom, o kaya yung droga, o kaya hindi magandang kabarkada, o yung ating paligid na maaaring kinalakihan. Yan ang mga posibleng kadahilanan ng pagkawala ng isang tao. Pero kapag ating pong titignan itong ating ebanghelyo, una, nung napansin ni Maria at saka ni Jose na kanilang hindi kasama ang kanilang anak na si Jesus, sila ay nabagabag. Kaya ang kanilang ginawa ay hinanap ito sa kanilang kamag-anak, kaibigan, at sila ay nagbalik mismo sa Jerusalem para lamang matagpuan ang nawawalang si Jesus. Unang P ay pag-aalala, sapagkat hindi mapanapanatag ang kalooban ni Maria at saka ni Jose hanggang kanilang hindi natatagpuan ang batang si Jesus. At yan din ay sinabi ni Maria kay Jesus. Ang sabi ni Maria kay Jesus, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Tingin ko normal sa isang magulang na mag-alala, lalo na kapag kanilang hindi kasama o kaya nasa panganib ang kanilang anak o mga pinapahalagahan sa buhay. Naalala ko dati, meron akong nakausap na isang lay minister sa Mater Dolorosa Parish nung ako'y nagmimisa pa doon, nung ako'y naka-assign sa seminaryo ng San Carlos. At yung minister na yun, siya din ay tumutulong sa kanilang barangay. Ang sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, meron po kaming curfew, na kapag curfew, yung mga bata na nasa kalsada ay hinuhuli po namin at inuuwi po namin sa kanilang mga pamilya." Ang sabi sa akin ng lay minister, "Father, ang nakakalungkot lamang minsan kapag aming ihahatid sa bahay yung bata, nabibigla po yung mga magulang na wala pala sa loob ng bahay yung kanilang anak kung hindi nasa kalsada. Yung ilan doon ayaw nang kunin yung kanilang mga anak. At ang sinasabi ng mga magulang ay, sa inyo na lamang yung batang yaan, sapagkat sakit lamang ng ulo yaan sa aming pamilya." Siguro nakakalungkot kapag may nawawala pero walang nag-aalala. May nagwawala pero walang naghahanap. Kaya nga sa ating ebanghelyo, magandang ating tignan yung pag-aalala na nanarasan ni Maria at saka ni Jose. Ibig sabihin, mahalaga talaga sa kanilang buhay si Jesus. Siguro yan po yung unang ating tignan. Ano ba yung mga quote-unquote sa ating buhay na tulad ni Jesus ay ating pinahahalagahan, na kapag sila ay nawala o nahiwalay sa ating paningin, tayo mismo ay mababalisa. Ang nakakalungkot ay kapag tayo ay nasanay na sila ay wala. Ang nakakalungkot kapag tayo ay wala ng nararamdaman, kapag sila ay wala na sa ating piling. Pero ang mas nakakalungkot ay kapag mas gusto natin na sila ay wala para tayo ay hindi na nag-aalala. Siguro yan ang unang ating tingnan.
pag-aalala. Ano o sino ba yung mga tao na pinahahalagahan natin sa ating buhay, na kapag sila ay wala sa ating piling, sila ay ating inaalaala. Sila ay nagiging sanhi ng ating pagkabalisa o pagkabagabag. Pero pangalawa sa ating pong ebanghelyo, hindi lamang pag-aalala. Kung hindi pangalawa, ang hamon po ng ating ebanghelyo ay pagpapahalaga. No, kasi minsan may mga tao na ating kasakasama araw-araw, kaya ating binabaliwala. Bakit? Kasi tayo ay normal na nakasama nila. Pero kapag dumating yung panahon na sila ay nawala o nahiwalay sa ating piling, saka tayo nababahala. Kaya yan po yung pangalawang hamon ng kapistahan ng Santo Niño. Tignan natin sino ba yung mga tao na araw-araw ay kasama at kapiling natin. Huwag nating intayin yung panahon na sila ay mawala o sila ay naging nasa ibang lugar o nawawala. At saka lang natin sila pahahalagahan. Sabi nga natin, hindi kailangan mawala muna ang isang tao para ating makita yung kanilang halaga. Kung hindi habang sila'y kasama at kapiling natin, sila'y ating pagtuunan ng pansin ng panahon. Para kapag dumating ang panahon na sila ay talagang hindi na nating kapiling, maganda yung mga alaala na kanilang iniiwan sa atin. Alam po niya, meron akong isang nakausap na babae. Marami siyang mga complaints sa kanyang tatay. No? Palagi sinasabi niya, yung tatay niya walang tiwala sa kanya, yung tatay niya hindi siya pinagmamalaki, yung tatay niya hindi very supportive. Napakarami niyang sinasabing negatibo sa kanyang tatay. At ako naman, naintindihan ko kung saan nanggagaling yung mga bagay na iyon. Kaya siya ay walang amor sa kanyang tatay. Pero dumating sa panahon na sinabi ko sa kanya, siguro pilitin mong humanap ng maganda sa iyong tatay, sa iyong magulang. Kasi sigurado naman na hindi ganoon kasama talaga ang iyong magulang. Meron ka talagang pwedeng makita at mahanap na maganda kahit papaano sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, ang aking kabalamang ay baka kasi dumating yung panahon na talagang wala na ang iyong tatay at nanay at marami kang pwedeng pagsisihan sa iyong buhay. Kung mga kapatid, yan ang pangalawang paalaala sa atin. Habang sila'y kapiling natin, ating ibigay yung ating pwedeng ibigay. Kasi baka dumating yung panahon na pwede tayong makapagbigay, pero wala na yung ating pagbibigyan. Sana habang sila'y kapiling natin, maglaan tayo ng panahon na kasakasama nila. Kasi baka dumating yung panahon na napakadami nating panahon at oras sa ating mga kamay, pero wala na yung mga taong paglalaanan natin ng pansin at ng panahon sa ating buhay. Pangalawa, pagpapahalaga. Sa ating buhay, hindi kailangan mawala muna ang isang tao bago nating makita ang kanilang halaga. Pero pangatlo po at panghuli na punto ng ating ebanghelyo ay pagpapaalaala. Sapagkat maganda po yung sinabi ni Jesus kay Maria at kay Jose nung sila'y natagpuan niya sa templo. Ang sabi ni Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na nasa bahay ng aking ama? Parang sinasabi ni Jesus, teka, nagtataka pa ba kayo na ako ay nasa bahay ng ama? Bakit kung saan-saan kayo nagpupunta para ako hanapin? Hindi ba dapat sa bahay ng Ama ninyo ako matagpuan? Yan po yung pangatlong paalaala sa atin ng kapistahan ng Santo Niño. Yung ating papel bilang nakatatanda at magulang ay ano? Hindi lamang hubugin yung mga bata ayon sa gusto natin. Hindi lamang suportahan ang kanilang mga gusto o pangarap sa buhay. Kung hindi tulad ng ginawa ni Maria at saka ni Jose, sana ating ding maakay ang mga bata patungo sa Diyos para sila ay lumaki na kalugod-lugod din sa Panginoong Diyos. Kaya nga maganda po yung ending ng ating gospel. Ang sabi dito ay, siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. No? Siya'y umuwi kasama ng kanyang mga magulang sa Nazareth at siya'y naging masunuring anak. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Maganda po yung part na yun. Patuloy na lumaki, umunlad, at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.
Kuriyan po yung pangatlong paalaala sa atin ng kapistahan ngayon. Sana sa ating pamilya, doon tayo lumalago. Hindi lamang kung ano yung gusto natin at hindi lamang kung ano yung gusto natin para sa ating mga anak o sa ating pamilya. Kung hindi ating tingnan, ano ba yung gusto ng Panginoon talaga para sa atin? Para lahat tayo, magulang at mga bata, lumalaki, lumalago, nakalugod-lugod mismo sa Panginoong Diyos. Merong isang Russian writer, si Leo Tolstoy. Ang sabi niya, everything depends on upbringing. Ang lahat ay nakabase sa pagpapalaki. Si Maria at saka si Jose, kanilang napakalaki ng maayos si Jesus. Kaya nga si Jesus, ang kanyang environment, ang kanyang exposure, yung kanyang mga magulang nagdarasal sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi katakataka na si Jesus ay natulad mismo sa kanila. Tatlo po yung paanyaya sa atin ngayong kapistahan ng Santo Niño. Una, pag-aalala. Sapagkat normal sa magulang ang mag-alala kapag kanilang hindi kasama ang mga anak na kanilang pinahahalagahan sa buhay. Pangalawa, pagpapahalaga. Sana wag nating intayin na sila ay mawala o wala na, saka natin makita ang kanilang halaga. At pangatlo, pagpapaalaala. Sapagkat pinapaalalahanan tayo ni Jesus kung saan natin dapat matagpuan ang bawat isa. Hindi sa ibang lugar, hindi sa lansangan, kung hindi sa piling ng Panginoon ang siyang talagang ating tahanan. Sana lahat tayo lumalaki ng kalugod-lugod sa Panginoon. Amen.